Today we will be talking about our very first topic on agricultural extension, which is understanding communication. So sisimulan ko sa topic na to instead of starting off with the history of communication. So please be on the lookout soon in our next videos kapag pinag-usapan na natin yung history ng agricultural extension. That's an important topic in this subject matter kasi lumalabas talaga sa exam yung mga history, yung mga significant milestones in agriculture per se. But I would like to start off with communication for now because communication is one of the key elements in agricultural extension. Kasi unang-una sa lahat, ano nga ba ang agri-extension? Diba? A short definition of agricultural extension is helping people helping people help themselves. Diba? So in the context of agri-extension, we are helping the farmers, the rural folks, to help themselves. And how do we do that? Through the use of communication. Ano nga ba kasi ang communication? Communication comes from the Latin word communis, meaning to make common. So para magkaroon ng common understanding, ng pagkakaintindihan. And in communication, the sender or the extensionist will transmit a message to the receiver while expecting a feedback or a response. Yun yung purpose ng communication sa extension. The extensionist will send a message to the receiver hoping na maging positive yung feedback nila. What are some key points in communication? Unang-una, it is ongoing and cyclic. So ongoing, hindi po yan natatapos. Now, I'm not talking here about individual communication. Kasi baka i-question nyo ako, Sir, nung nakipag-usap naman ako sa friend ko, natapos siya. Well, I'm talking here about the general human interaction. As of right now, hindi pa tumitigil ang communication natin as human beings in this world, right? Especially right now with the presence of technology, we can now communicate words, symbols like very very dynamic kasi nga because of this social media, because of these several platforms that allows us to communicate globally. At the same time, communication is cyclic. Ibig sabihin, yung source ng message na nag-send ng message sa receiver can now become the receiver itself, and yung receiver mo nagiging siya yung source. So that's cyclical. So may cycle na pina-follow. It involves the elements source, message, receiver, channel, and response. Later on, pag-uusapan natin yan deeper. And effective communication, masasabi mo lang na effective yung communication mo if it matches yung intention mo as the sender. Ano ba yung intention mo? Ano ba yung purpose mo? Like right now, ano ba yung purpose ko? Ba't ginagawa ko itong lectures sa inyo, itong lecture series na to sa inyo? Para mas mag-grasp nyo yung mga concepts sa ating LEA exam. So kapag na-hit ko yung goal na yon, then effective yung aking communication. So what are some of the features or attributes of communication? Unang-una sa lahat, it is dynamic. So it is ever-changing, nagbabago yung way natin to communicate with each other. It has no clear beginning or ending. So we are not sure kung kailan nagsimula yung communication natin as human beings, and at the same time, hindi natin sure kung kailan siya matatapos. Pangalawa na feature ng communication, it is systemic. Systemic because it follows a structure. Ano yung mga structure na to? For example, communication follows the process of the sender encoding the message, giving it to the receiver, who then decodes the message. So there is a process, there is a structure involved here. So therefore, it is systemic. At the same time,
may mga elements that affects communication or that is fixed, included in whatever communication that is happening. So ano yung mga elements na yan? Meron kang in order for communication to happen, dapat may source ka, may message ka, may channel ka, may receiver ka, and then may feedback. So that makes communication systemic. Also, communication involves the interpretation of symbols. Symbols yan yung words, gestures, or probably photos or some auditory symbols na ginagamit natin para mag-communicate. So itong mga words na to, itong mga symbols na to, they are being organized by the receiver. And comes now my fourth attribute, and the receiver will personally construct itong message na to. Ibig sabihin, bawat tao, iba-iba yung interpretation nila sa mga symbols. Bakit kaya? Bakit iba-iba, sir, yung kanilang interpretation sa mga symbols? Bakit hindi na lang pare-parehas? Ba? Kung ano yung sinabi ko, yun na yun. Kaya nga madalas nagkakaroon ng pagtatalo. Bakit? Because of each individual's fields of experience. Magkakaiba kasi yung ating sum total ng experience that allows us to interpret a particular information. Although, ang goal ng communication is kahit sana magkakaiba yung ating fields of experience, sana magkaroon ng overlapping. Okay? Overlapping meaning to make common, which is the definition of communication kanina, magkaroon ng common understanding. If na-hit mo yan, then the communication is also effective in a sense. Okay? Feedback is also important para malaman natin kung nagkaroon ba ng common understanding. What is feedback? Feedback is the information that is being sent back to you, if you're the source, by the receiver. As of right now, na ako'y nagsasalita dito sa screen, wala akong makukuhang feedback sa inyo. Tama? Kasi, well, hindi ko kayo kaharap. But, kapag nag-comment kayo, nag-like kayo sa video ko, then that is a good feedback for me that you are receiving the message, that you are understanding what I'm talking about, and that you are engaged. Okay? And feedback doesn't only mean nagsalita yung receiver ng message. And sabi niya, sir, maganda yung lecture mo. Sir, pangit yung lecture mo. Hindi yun. Kapag kaharap ko kayo, feedback also comes in the form of gestures, for example. Like, nakatingin ba kayo sa akin? Or may ginagawa kayong iba? Diba? Nakikipag-usap ka ba dun sa kasama mo? Or you are silent? Like, really thinking? Nakikita ko sa mukha mo that you're thinking? Or nakikita ko ba sa mukha mo na hindi mo naiintindihan yung aking sinasabi? So, those are all part of the feedback itself. Let's now talk about the elements in communication. We have 5 elements in communication. Primarily, we start off with the source. The source is the one who sends the message. Yung message is, of course, the sign and the symbol na kino-communicate ng source. The channel is the medium kung saan dumadaan yung message para makuha nung receiver na taga-receive ng message, taga-interpret ng message. And then si receiver, magsisend siya ng feedback, which is a response from the receiver to the source. So kapag si receiver ay nag-send ng feedback, magkakaroon na ng parang baliktaran na role si receiver and source. Okay? Kasi pag once na si receiver nag-send ng feedback, si receiver now becomes a source and the source now becomes the receiver. So here's a diagram to better explain it. So the sender will encode a message that will go through a channel. This message now will received by the receiver, and when the receiver sends feedback, the receiver becomes the sender, and the sender now becomes the receiver. It is very important, okay, that in this communication, that in every communication, may context. The context itself is
allows the communication to flourish and allows the sender and receiver to understand each other. Kung walang context, hindi sila magkakaintindihan. Have you ever experienced na nasa within a group of friends ka, tapos may sinabi siya, one word lang, tapos natawa kayo. Kasi alam niyo yung ibig sabihin ng one word na yon. Dahil may context. Okay? Kapag merong newcomers sa grupo nyo, pumunta, narinig yung same word, hindi siya matatawa kasi hindi niya alam yung context. So for every communication, a context is actually there. Ano ba yung konteksto ng pinag-uusapan natin? As of right now, ano yung konteksto ng mga lectures ko sa inyo? These are basically topics sa licensure exam for agriculturists na magagamit nyo kapag nag-take na kayo ng board exam nyo. Yun ang context natin. So, naiintindihan nyo kung ano yung aking sinasabi. Let's delve deeper. What are some of the characteristics of the source? Unang-una na characteristic niya is his or her credibility. Is he competent? Trustworthy? Meron ba siyang dynamism? Okay? Like for example, right now, nakikinig kayo sa mga lectures ko probably because I am credible. Nag-top 4 ako during the licensure exam for agriculturists noong 2021. And yung ranking ko na yon makes me credible sa perspective niyo. Kaya you listen to my lectures. Pangalawang characteristic is homophily. Homophily is basically this perceived similarity between the source and the receiver. Yung pagkakapareha. Okay? You understand me because we usually pick friends na almost kaparehas ng ating personality. Tama? Or kaparehas ng pinagdadaanan natin. Mas madali kasi tayong makarelate kapag same yung pinanggagalingan natin. So right now, meron tayong homophily. Kasi just like you, I also had the experience of preparing for the LEA exam. Okay? Just like you, na-experience ko rin yung anxiety, na-experience ko rin yung hard work ng pag-review and so on and so forth para mag-prepare and maipasa and makuha yung lisensya ko as a licensed agriculturist. So we have homophily in that sense. Pangalawa, let's go on with the message factors. There are 3 major message factors. We have the code. Code is basically what is being sent. Okay? As is, hindi pa as is pa lang yan. What is being used to send the message. It's like tools of communication. Ganun yun na lang siya isipin. So itong code na to, this should be understood by the sender and the receiver. So for example, one code that we have is words or probably language, sabihin na natin. So the words that I use right now is a code. You understand this because alam nyo kung ano yung ibig sabihin ng mga sinasabi ko. Kapag Chinese ko to, pag marunong ako Chinese ko to, kahit na same yung ibig kong sabihin, hindi nyo maiintindihan. Kasi hindi nyo naiintindihan yung code. Okay? Ang code, yung higher level form niya would be the content. The content now is basically the combination of code that gives you the idea or the substance of communication. Okay? So for example, message, that is message factors, sabihin na natin, that is the code. Yung content is how I am explaining this message factors. Okay? Yun yung ating content. And the treatment is basically how are we organizing the content? Okay? How are we organizing the content to be more meaningful sa inyo as the receiver? So for example, yung how I prepared this PowerPoint para mas mag-grasp nyo yung mga topics in a logical order is the treatment that I have for this lecture. Okay? Next one is channel. Channel is the medium used to transmit the message, kung saan dumadaan yung mensahe. As of right now, our channel is verbal kasi ako ay nagsasalita. Wala tayong non-verbal channel as of right now. Meron tayong non-verbal. Yung way na ginagamit ko tong pointer na to, nagsusulat
and ini-emphasize yung mga words. It's also a non-verbal channel. Channels can also be written or electronic. So, ngayon, merong written kasi may mga text ako sa aking presentation, and electronic kasi I am uploading this sa YouTube kung saan pinapanood nyo. Okay? So, these are the channel. It is used to transmit the message. And finally, we now have the receiver. The receiver who analyzes, understands, and interprets the message. Other term for the receiver is the decoder. Again, malalaman lang natin na effective yung communication natin kapag si receiver ay namigay ng positive feedback while we are communicating with them. Okay. So itong feedback na to, this can also be seen as an effect. Ano ba yung intended effect ni source, ni sender, para kay receiver? And was this effect achieved? Kasi we have several effects in communication. Unang-una, cognitive effect. Cognitive effect means changes in one's own way of thinking. So nagbago ba yung pananaw ni farmer? For example, isa si extensionist, you are presenting a new makabagong technology na makakapagpalaki ng sayote ni farmer. Nagbago ba yung kanyang perspective? Nagkaroon ba siya ng additional information na magagamit niya sa kanyang decision making? Cognitive effect yun. Neutralization means ang effect is neutral lang si farmer. Hindi siya sang-ayon sa sinasabi mo, hindi rin naman siya dumi-disagree sa'yo. Neutral lang siya, nasa gitna siya. Boomerang effect is magkaiba yung intended effect mo as a sender doon sa nakuha ni receiver. So, for example, pinopropose mo na kailangan gamitin nila itong technology na to, pero si farmer, ayoko. So, that's boomerang effect. Ayoko. Ina-explain mo yung positive feedback niya, ang nakikita ni farmer is ina-explain mo yung positive impact niya, pero ang nakikita ni farmer is yung negative impact, that's boomerang effect. Conservation is kung ano yung perspective ni farmer about it, yun lang. Nag-stick lang siya doon. So for example, sinabi ni farmer sa'yo, yes, maganda yung technology mo, pero mas okay pa rin yung ginagawa namin sa pagpapalaki ng sayote. That's conservation. Attitude reinforcement, with the word reinforcement, ni-reinforce mo lang or pinagtibay mo lang yung current na pananaw niya. So for example, sabi ni farmer sa'yo, Sir, ako pinaghihirapan ko po yung hanap buhay ko. I am working hard para lang makapag-provide sa family. And then ang sinabi mo sa kanya, Sir, you are a very good father. Kung ano yung ginagawa nyo, ipagpatuloy nyo lang, nasa tama kayong landas. That's attitude reinforcement. Nire-reinforce mo kay farmer na nasa tamang landas lang siya, na yung ginagawa niya is tama. Okay? So that's attitude reinforcement na effect of communication. Shift pertains to whatever change sa perspective ni farmer or sa perspective ni receiver. Whether ang change is positive or negative, yan ay shift. So of course, ang gusto natin is magkaroon ng shift on the positive end. And mostly, yung mga tao na neutral, for example, yung nasa gitna, mas dali silang i-convert doon sa positive end kaysa sa mga tao na kino-conserve yung kanilang kino-conserve yung idea nila, mas mahirap na itawid sila doon sa gusto nating mindset na makuha nila or doon sa gusto nating cognitive effect na mangyari sa kanilang kaisipan.